Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin nga pong ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning sa iyo, Doc Q. Happy New Year! Good morning, Kumaring Con, at syempre, Happy New Year. At sa ating mga kapuso, Happy New Year sa inyong lahat. Ito na ang ating unang tanong, Doc Q, for you. Bakit daw kaya tumigil ang kanyang menstruation at madalas sumasakit pa ng bahagya ang kanyang tiyan at puson? 49 years old na raw siya ngayon at ang tanong na yan ay mula kay Romaila Paulino. Sa edad na 49, Romaila, ay masasabi natin ikaw ay nasa perimenopausal period na. No? At ito ang mga naramdaman mo mga simptomas ngayon ay part na ng perimenopausal period mo. Ibig sabihin noon, ang menstrual cycle mo ay magiging irregular na. Kung minsan mahaba yung pagitan ng dalawang cycles mo, o di kaya ay masyadong maiksi din. No? And in terms of the volume of your flow, may mga times na ang regla mo ay mahina, may times din na medyo malakas. No? At syempre, ang mga other signs and symptoms nito ay naging bugnutin ka, mainitin ang ulo, medyo nag-hot flashes ka, mainit yung mukha mo, namumula kung minsan, at very sensitive ka sa heat. No? Kung minsan nga ay kailangan naka-full blast na yung aircon, may electric fan pa. And then may other signs and symptoms pa dyan tulad ng medyo nagda-dry yung skin at yung pag-ihi, minsan ay karoon ka ng problema, and you are also prone to develop urinary tract infection during the perimenopausal period. Ito na, Doc, ang tanong na susunod. Ang tanong, bawal ba daw ang matatamis na pagkain sa mga nagpapa-breastfeed? Ang tanong po ay mula naman kay Mommy Giselle. Hindi naman bawal, Giselle, ang pagkain na matatamis, lalo na kung ikaw nagbe-breastfeeding, kasi kailangan din natin ng sugar as one of the main sources of energy, at ito ay form ng carbohydrate. No? Pero may kasabihan tayo na pag sobra na rin naman ay hindi rin naman magaganda. No? So, dapat ang ating sugar intake ay katamtaman lang, hindi sobra, hindi labis, at kailangan ay mag-balance diet tayo, no? At drink a lot of water para yung sugar na yan ay ma-dilute din sa katawan natin. May mga pagsusuri din na ang isang nanay kung masyadong mataas ang sugar consumption, ang baby, dahil nakukuha din sa breast milk ni baby ang sugar, ay prone din siya to develop diabetes mellitus later on in life, lalo na pag may genetic predisposition ang bata.